Good morning, Mom. Good morning, classmates. So today I'm going to report my topic, which is all about globalization and its ethical challenges. So first we have the globalization. It is a term used to describe how trade and technology have made the world into a more connected and interdependent place. Yes, kaingon tag kanang ang atong globalization karon is mas more on kuan na siya, mas sana high-tech na ba siya, di ba? Kay tungod sa technology, wherein sa unang nga panahon is wala dyan na siya. Sa unang panahon, maglisod dyan ta og contact sa atong mga kanang kaparentihan or atong mga kaliwat ba, if ever nga. Example, wala takibaw, if kana nga atong parente is wala na, itong wala tay kanang kuan kay sa unang nga panahon is kanang suwat-suwat ra gyud nga panahon kay ang imong suwat ipadani mo karong adlaw pila pa na kadlaw ang abot dito sa imong gipadad-an, wherein karon is using technologies dali ra jud kaayo kay a minute lang or how many seconds lang is masenda dayon animo sa imong kanang imong gichatan or gitextan baron. Then sa karon sad nga panahon is sa kanang mga company is dali ra sad kaayo sa ilaha ang pag-process sa mga product nga ilang ginahimo using technology. Kay sa una man gud, yung mano-mano ra jud, mas daghan silang mga trabahante, wherein karon is mas less na lang ang ilang trabahante kay na naman sila ginagamit nga technology. So, next we have the ethical challenges. It refers to dilemmas or issues that arises when individuals or organizations are faced with decisions that involve moral consideration. So, example na ko is, basic example lang ni nakuha kay kuan. As a student ako, example na ko akong kagalingan, like, sa ako ang pang-eskwela karon is sometimes makahunahon ako or makadesisyon ko nga sa kadaghan nga problem nga maagian sa akong kanang sa akong life karon, like a motherhood, like yes, nana ko baby, then it's up to me manggod kung mo decision ko nga muundang ba kay tungod sa stress or unsa ba financial ba yung anak. But sa ko amang good is ang ako ang gipili is to proceed lang kay I know nga in the future mas nindot ang ako ang kanang singanan na sa akong future sa akong anak or sa ako ang family kay wherein og mo stop manggod ko ibili magpabilin ko nga kaluluoy kay nga naman dili man mas dali sa ako ang pagpangitaw trabaho kay lagi wala na kahuman og eskwela or taas ba og kanang kuan kay karon nga panahon is ang ginapangita gid sa company or sa mga kuan kay graduate or kanang at least college degree or kanang kuan ba graduate with experience. So lisod jud kaayo para sa ako. So sa kanya nga decision mas gipili nako ang mas maka benefits ko o sa akong family. Then next we have here the the opposite is true. More jobs and industry growth, rising wealth, etc. But there are major issues of human rights and environmental protection at stake. But sa karon manggod nga panahon, while nga nagkaanam-anambog ko ang ato ang kalibutan or atong world is sa tong globalization manggod karon is kuan nagkaanam og ka-high-tech wherein nga luoy na kaayo tong uban nga mga trabahante kay sa akong ginaingon ganina is mas less na lang ang mga employee nga ilang gina-require or gina-hire kay tungod sa technology nga na kuan karon marag ang tigbuhat na lang sa mga product or mga kuan nga ilang services nga ilang ginakuan is ang kuan na lang ang technology. So ingon ana naka kuan ang ato ang globalization karon. So mas daghan gyud ang walay trabaho. Next is let's talk about sweet shop. Sweet shop is a shop or factory in which employees work for long hours at long wages and under unhealthy conditions. So sa sweet shop, have the word sweet shop. So mas daghan gyud ang mas kasagaran gid sa ato karon is mo trabaho og pila ka oras, taas kay nga oras nya gamay kayo og sweldo. Kay
Pero sa mga sama nato nga mga Pinoy, mas okay na lang gid sa ato kaysa walay trabaho. Bahala og taas og oras, gamay og sweldo. Mo nang kasagaran sa mga Pinoy is they are going to abroad or adto sila sa laing nasod para adto magtrabaho kay mas dako ang sweldo adto. So next we have the health rates. Spread of diseases, health care not widely available, sufferers cannot afford drugs. Ngano man sa atong panahon karon na pinagwala kay kwarta. So sa akong ginaingon nga sa mga private hospital is dili jud kadawaton dito if wala kay down payment. So kanang sa mga tambal-tambal sad. So dili jud na nato ma-afford labi na og mga mahal gid na siya nga mga tambal. Like dili patas ang pag-serve or pag-service sa isa ka kanang hospital, like sa ato ang when it talks about health sa mga poor or sa mga kanabitong naglisod sad og pagpalit lang gani maskin tambal or kuan mo nang dili fair gid para sa ato dire sa Pilipinas sa atong naobserbaran karon kay mas mo prefer sila atong mga naadjoy kwarta. So raise the bottom, global price pressure lead to search for lower regulatory standard as well as labor cost. This affects workers, treatment and benefits human rights, consumer and investor protection, and environmental protection. So, sa mga technology karon is dili lang kay ang sa mga paggamit natog mga new or mga high-tech na mga technology karon is dili lang ang mga tao nga kanang nag-need og kanang trabaho ang naapektaran, and also sad sa ato asang environment. Yes, makaingon ta nga maka-affect sa atong environment kay like for example sa mga sa mga factory, di ba? Asa man ilang mga waste ang ilang mga waste, ilang mga hugaw, ilang mga like sa mga aso-aso or kanang mga makadamage sa ato ang environment. So next we have our environmental issues. So nasyay 11 ka environmental issues niya atong makita diri sa ato ang environment. Like sa agriculture. Sa agriculture nasyad siya kanang maka-damage po siya sa ato ang environment wherein karon nga panahon is dili na magamit og manual nga kanang abono, like fertilize na kanang mga singan anak kanang mga nga mga abono wherein makakuan na siya sa ato ang environment. Kay example mag-uwan, so katong mga abono nga imong gibutang sa plant is maano dito siya, then maadto siya sa dagat or sapa, then adto siya makadaot siya sa mga isda dito. Then next is atmosphere. So atong atmosphere kay kita manggong mga Pinoy is mga badlungon ingana, like sa ginadili gyud na ang dapat gina nato nga protektahan ang atong atmosphere kay kita ra sada makaluluoy. Like sa karon manggod is ang sige na to og kanang pangsunog og mga basura like plastic, dito na siya pwede. Daghan kayo ang mga nga makadaot sa ato ang atmosphere. So dapat natong mag-care or dapat natong protektahan ang ato ang atmosphere kay sa karon manggod, di ba, naka-observe na taw grabe nga kainit kay dito sa manggod nag-anam na siya og galungang dito, din while nga nasige na siya kakuan dito mas mo grabe pa jud ang kainit diri sa land nato. So much better nga we are going to protect our atmosphere. So we also have biodiversity, energy, forest. So sa atong na-observe sa karon sa forest nato is more on kuan na jud siya kanang wala na bitaw kaayo yung mga kahoy, less na lang kayo ang mga trees nga atong ganap or atong nakita sa isa ka buntod, like kasagaran gyud is naupaw na, wala na yung mga sige lang og putol, walay
kanang kuan tree planting or wala ilisi og mga kahoy. Then sa fresh water nato karon, di ba? Sa atong habitat loss, sa mga industry, sa marine, sa ecology, o sa population. Sa atong population karon is more on mas nagadaghan na gyud ang ato ang mga tao karon. Kay ngano murag wala na kayo gibawal ang kuan or not the same sa other country nga na jud sila kanang kuan og pila ka buok anak ra gyud like sa Japan. Murag duha ra jud didto ang pwede nga kanang anak nila kay if maabot na og tulo is murag magbayad na guro sila. Or sa ato adiri sa Philippines is wala jud na siya limitation. Galing lang og kanang di jud sila patuos sa mga kuan sa doctor. So what can globalization lead to? So bravery and corruption. So bravery refers to the offering, giving, soliciting, or receiving of any item of value as a means of influencing the actions of an individual holding a public or legal duty. So, I have some example of bravery. Sa example ako is kanang sa isa bitaw ka company nga imong gitrabahuan, like you have lots of challenges, achievements sa isa ka company, like daghan na kay kag na kuan sa ilang company, then ang company is ni offer sa imo og vacation like sa imong family, sa imong whole family. Then another is kuan murag ma-appeal diri ang kuan kanang sa example sa isa ka production or sa isa ka company gihapon wherein nga wala nimo gisunod ang ilahang rules and regulation like sa pag-wear og PPE or personal protective equipment, then nakuan ka diha or sana na disgrasya baron is magkuan sila murag solicit ba or kanang kuan, yes, mag-solicit sila like mga sila kuan or ang company mo kuan ana, then murag kuanon man na sa imuhang sana PhilHealth, yes. So dapat gyud if ingon ana among good sa more on sa company labi na construction worker ka, dapat kana sana aktibo or dapat na jud type PPE to protect ourselves. Then sa corruption man good sa ato ang kuan karon is daghan jud kay mga corruption or corrupt kanang sana ang labi na sa mga government, di ba, makakuan dito maka-experience ito ang mga corruption like tigaan og naay mga sana relief goods tag na po kilo ang babot 5 na lang ingana like sa kuan sa kwarta nga kuan sa from 10k naabot na lang sa imuhang 2k, di ba? Murag dili gid patas o dili fair ang ilahang pag kuan sa tunga. Then possible consequences of corruption. So there are democratic election, government contracting, victims of fraud, lack of accountability, like sa weak government. So maka-experience magita ani kaning like sa kanang bitong mang scam sa online, like nakaingon nga, ma'am, sir, ingana nakadaog ka og kuan mo na niya. Sagaran mong good is kanang bitong sa mga Pinoy, dali ra jud mo tuo labi nag kwarta. So munto kanang labi nag kuan gisendan po dahil sa mong mga all information, ang nahitabo wala na isudi mong bangko kay mo na o mong mga kuan, mga important nga mga kuan labi nag naay kwarta, asa ka mag-save og money. So mahurot na to tungod sa mga scam langgoy mga phishing karon, daghan kay na siyang makuan karon tungod sa technology, daghan nag mga sana mga ma-scam or corruption ingano. Democratic election, sa panahon karon murag dili na fair kay ngano karon ang mga botante bayran na or naay kwarta nga ma-receive ug walay kwarta dili butuhan. Ang naay kwarta adto ka buto, di ba? Dili na gyud para sa una nga patas ra bitaw nga kana walay kwartahay. Karon manggod is kwartahay na kay naanad na mga Pinoy nga na-enjoy kwarta kada naay butar. So dili gyud kuan ang kuan na to. So next is globalization and pluralism. New challenges and ethics. We have here the internationalism,
internationalization, liberalization, universalization, modernization, and or westernization, and deterritorialization. So let's proceed to there are global problems or issues that require corresponding ethical consideration. First, we have the global poverty. So, naka-experience kita karon og mga kagutom or poverty like sa North Cebu. Yes, kitang taga North Cebu mo ay pinakagrabe og kanang mga nagsuffer nga or poverty. Like sa ginasulti pa ni Father Jerry Arbos, if only we learn to share, no one will have so little and no one will have too much. O kana bitong sa mga dato karon, di ba, daghan na kay tong mga vlogger, di ba, makita na to nga buhatag yun sila sa mga sa mga nanginahanglan. Pero what if kuno nga kanang tanang mga dato bitaw kanang murag buhatag sila og kanang mo share sila sa ilang blessings sa mga naglagkalisod in town. What if ingan-ana lang gid tanan, di ba patas ra gid unta tanan, murag walay naglisod tanan, makaya tanan, maka-afford tanan, di ba? What if ingon ana kuno ingon si Father Orbos. Next we have the migration. So migration is anong kasagaran gid karon nga daghan man gid kayo mo abroad, di ba? Kasagaran gid mga Pinoy kay mo abroad jud sila kay naman dito ang dagkong sweldo kasi diri sa Philippines, di ba? Munang mas okay sila hang malayo sa family, basta lang makakuan sila bitaw sa needs and wants sa ilang family. Kay sa dito sa gawas manggod bas dako jud ang sweldo dito kaysa diri sa Philippines. So next we have the environmental ethics. State that there is a moral duty of moral agents to protect, at least refrain from damaging environment. So sa karon manggod nga kuan kayo ang ato ang palibot, like sa pag-deforestation maka-affect sila sa atong environment. Pero wala na ganit time or wala na lagi time pag kuan man lang sa atong environment, like pag tree planting. Karon mas gamay na lang jud kayo ang mga kuan sa ato kanang mga kahoy-kahoy. Then sa city kay maka-absorb na dito is more on kuan gid dito mga truck, like abog tanan. So based sa kuan manggod is sa syudad mas init pa gyud dito, labi ang panahon karon is grabe jud ang kainit. So ang dito is mas grabe gyud dito kay wa man kay lang makita dito is mga kuan lang, mga car, like traffic nya ang mga usok grabe jud kayo dayon ang ilahasang sana kailang may kanal is mga hugaw kayo. Ang ilang tubig dito is itom na jud kastanan, like same diri sa ato ang bukid-bukid is brown pa siya, like okay ra sa mas okay pa ang diri sa kuana bukid-bukid kaysa dito kay mas grabe ang kuan dito sa city. Pero mas nindot gyud unta og kitang tanan is magkatunta sa ato ang or natay kanang kuan ba respect sa environment, or dapat natong igalang or para sad nga dili ta kay kita ra man gyapon mag-suffer sa atong ginabuhat sa environment o nang kuan tinabangay or maging kuan lang so nga na respect the environment. Next, we have the pluralism, acceptance of beliefs, culture, all our interests. Like, sa example, sa ato among good nga, kuan, sa ato ang country, or nadjud tayo lain-lain nga, sa ka country is nadjud tayo kanang beliefs or culture nga ginasunod. So, dapat yun na nato siyang sundon, like, sa mga kuan. Pero sa karon nga panahon is, mas gipili na lang nga dili sundon, di ba?
sa una mangud nga panahon ginasunod gini atong mga culture beliefs sa mga katigulangan. Karon murag gamay-gamay na lang jud kayo ang nituo sa mga ingin-ani nga kanang beliefs sa ato ang country. Next, we have the ethical and universal values. So ethics is concerned with human actions and the choice of those actions. So it is your choice if kana buhaton na nimo or dili ba. So mo na ginatawag og ethics. Well, the values is essential to ethics. For example, sa imong values manggod is if kana na gid imong sana naandan ba or hinganan andan nimo nga kanang values sa imong kuan like ginabuhat na ginani mo siya everyday or kanang kuan like sa imong pag-respect sa elders, yes, sa other people mo na jud nga dili na gid na mawala sa imong like sa ethics. Sa ethics is kanang it is your choice if that situation is imo ba na siyang sana kana sundon or unsa ba nga situation like maka benefits or maka benefits ang uban, like it's up to you ba nga on how to be good or bad to other people or to yourself rather. Then next we have the universal values. So our values that apply to all types of human beings regardless of their social, ethnic or cultural origin. So from the word universal values, so yes, universal values kay tanan na ni siya ang makakuan like sa imong kanang sa ingana na sa imong sana yes kanang sa imong pagkikalubilo or pakikuan sa other nga like sa other country or kung sa kadiri sa kanang Philippines like butan ka diri dapat gid nga magkinuan ka dito so like ang imong na kuan bitaw murag imong naandan na is madala gid na nimo sa other nga kuan country baron or sa other place ug asa ka pa doon. Then we have here the example of universal values. So first is the power, the achievements, the hedonism, personal stimuli, self-directing, universalism, benevolence, tradition, conformance, and security. So we have lots of universal values. So next we have lastly we have here the question: do you think universal values are important? So for your answer, I would like you to write it on a 1/2 sheet of paper, and that's the end of my report. I hope you learned something in my discussion today. Thank you and good morning once again.